pupunta siya kung saan siya welcome. Pupunta siya kung saan siya kailangan. And you know, the Lord is always watching. He's always observing. Lagi siya nagmamasid. And when He finds that person, yung person na bukas, person na 100% fully committed, fully surrendered sa Kanya, He will come in. He will draw near to that person. He will set that person on fire at gagamitin niya yung taong yun para sa kaharian niya. Yan ang ginagawa ng Lord. So yun yung punot dulo ng ating series. Okay, that's the heart of our series. We want to be a church where present ang Diyos. Present ang Diyos. Yung tipong obvious na nakikita sa buhay natin, yung Diyos. Obvious na nakikita sa church na to, yung Diyos. Yun ang gusto natin. Yun ang prayer natin. So you know, God will provide a spark. Okay, a spark. Kapag binuksan niyo yung puso niyo sa Kanya, He will touch your heart. Okay, He will touch your heart. Pero, okay, so the Lord will touch your heart, pero it's up to us, okay, responsibilidad natin para i-cultivate ito. Okay, para i-develop itong spark na to. Para i-pangalagaan itong spark na to, itong apoy na to, itong inspirasyon na to na ibibigay sa iyo ng Diyos when you open yourself up to Him. When you say, Lord, welcome. Lord, pasok po kayo. Lord, tuloy po kayo sa buhay ko. What God will do is, He will open your eyes. He will give that fire. Pero responsibilidad natin, okay, na i-cultivate ito, na i-develop ito. Kuha nyo? Itong mga spiritual habits na to, okay, itong mga spiritual habits na to, that is our way of cultivating that spark from the Lord. Okay, kapag ginagawa natin itong mga to, kino-cultivate natin yung apoy na yun. Okay? Gusto nating i-cultivate yun para patuloy lumiyak. Kasi pag hindi nyo kino-cultivate, anong mangyayari? Mamamatay. Okay? Mag-waver, sabi ni Ate Cynthia. Magmamalyo. Okay? Nanlalamig kapag hindi nyo kino-cultivate. Okay? So nakita nyo, God has a responsibility. Siya magbibigay ng apoy at saka spark. Pero it's up to us, responsibility natin to cultivate that spark. Kuha nyo? So again, ang end goal natin sa series na to is mapamuhay natin ng Diyos more and more sa ating buhay at saka sa ating church. Okay? And in doing so, kapag ginagawa natin to, we will be a blessing sa mundo. You will be a blessing to your families. You will be a blessing to your kids, to your friends, to your neighbors. And God is glorified. God is glorified. Hindi para tayo ang purihin, ha? Hindi natin to gagawin para tayo ang purihin. Gagawin natin to para Diyos ang purihin. Amen?